Meron palang pagdinig ngayon ang Quadcom. Yung Quintacom ba yan? Hindi, bukod sa Quintacom, May Quadcom pa? may Quadcom hearing pala Iba ngayon. pa ba yung Quinta? Oh, iba pa yung Quinta. Yung Quinta kasi para sa pagkain yun eh. Ah, gano'n. Oo. So, iba pa yung kwarta. Hindi, Quad. Hindi. Ano, naisip ko yung Oh, cambio pang-apat eh, oh. Segunda, tercera. Oh. Kwarta, hindi naman quad eh. Pagka nagkakambyo, di ba? Wala Kwarta namang... nga, oh. Doon ba sa kotse mo may Walang quad? quad. Wala. Wala, kwarta. Tapos Kwarta. quinta eh, oh, Ayun na quinta. nga, oh. Bago magquinta, kwarta muna. Yun na nga. At dito, dito pala, nasaan na ba yun? Ay, kanilang kinontempt. Ha? Ito pong si... May kanuntom na naman? May kinontempt na naman. Hindi pa pala natatapos yan? Pinatawan po ng contempt order at pinakukulong po sa Kamara. Alam mo ba kung sino? Sino? Sino na naman yan? Si Colonel Grijaldo. Ha? Yung Oh. nagsabi na... Di ba yan yung bumawi ng ano? Nagsabi? Yes. Oh, parang ginagantihan na nila, Jen. Yung itinuro niya, Oo. itong si Congressman ng Santa Rosa, Laguna, Oo. at saka yung Kong Benny ng Maynila, Oo. na siya daw po ay kinausap. Oo nga. Ito, totoo. O, sige, tingnan Totoo. natin. Yan. Eh, sa tingin ko, para naman ginagantihan nyo yung tao. Yun Di na ba? nga. Oo. Eh kasi, hindi daw po ito dumadalo sa ilang ulit ng imbitasyon ng Quad Committee. Kaya, muling ipinagpaliban daw po ni Colonel Hector Grijaldo Oo. ang pagdalo sa pagdinig ng House Quad Committee tungkol po sa drug war ng Administrasyong Duterte. Dito po, dahil hindi na naman siya dumalo, Oo. pinatawan siya ng contempt order. Nandun ba siya? Wala nga So, siya. may contempt. Oo. So, pag hindi na nakita siya, aarestuhin siya. Ganun yun ba ang yun? mangyayari. Naku po. Ito na raw po ang ikaapat na beses na hindi nagpakita si Grijaldo sa naturang komite. Si Grijaldo po ang nagsabi na may dalawang co-chairperson ng House Quad Committee na numuwersa sa kanya na kumpirmahin ang pagkakaroon daw po ng reward system para sa mga pulis at hitman kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Sinabi niya sa pagharap niya sa Senate Blue Ribbon Subcommittee noon pong October 28. Oo. Diba? Doon niya binasa yung kanyang statement. Oo. Sinabi niya ito sa pagharap sa komite. Ayun. Saan na nangyari? Yung iba ay... sa kabila nito, ibinaba pa rin ng komite ang contempt order. Ang nangyari pala, Nelson, Oo. sumailalim daw po itong si Kel Grijaldo Oo. sa operasyon sa kanyang balikat Kaya- noong pong December 2. Kaya hindi siya nakadadalo. Kaya pala. Meron siyang dahilan, medical. Pero, sa kabila nun, Ibinaba pa rin po ng komite ang contempt order at ipinag-utos pa ang detensyon ni Grijaldo dyan po sa Kamara de Representante nako, hanggang sa katapusan ng pag-iimbestiga ng Quad Committee. ay ano yan? Akala ko ba tatapusin na rin itong Quad Committee? At saka ako, Jen, pagka ganyan ang ginagawa mo, parang ginagantihan mo yung tao. Oo. Kung mo ba sinabi na pinipilit yung testigo? Oo. Pinilit nyo na sabihin yung hindi naman niya dapat sabihin, Oo. iko-contempt ninyo? O yun. Parang ganun ho ang iisipin ng tao dyan, di ba? Yun na nga. Oo, ikukulong ninyo dyan sa kamera. Eh, ito ho kasi, sabihin na natin na ngayon ay nakapamayani kayo. Oo. May kulong nyo yung tao. Pero lilitaw at lilitaw din ho ang katotohanan yan eh. Nako. Hindi nyo may tatago yan eh, hindi ba? Oo. Pagdating ng araw eh. At ewan ko lang, inabangan ko nga Nelson kasi tapos na ang budget hearing. Oo. Ang Senado ba sa pangunguna ni Senador Coco Pimentel ng Blue Ribbon Committee magpapatawag bawat ng investigasyon? Tukol dito sa... Di ba kasi nakaisang hearing na sila na pumunta nga ang Pangulong Duterte, di ba? Tapos hindi na sundan. Tapos hindi na natuloy kasi nung nagbalik sila, ang pinagtunan ng pansin ng Senado ay ang ating panukalang budget. Eh, aywan ko lang, ngayon, Tapos na yung budget. tapos na ang budget, ay magpapatawag bawat ng investigasyon. Pero isa sa problema, kasi hanggang Wednesday na lang, next week,
ang hearing ng dalawang kapulungan. Ganun ba? Magkakaroon na sila ng December break eh. Oo. At ang balik po nila, kung di ako nagkakamali, parang January, February pa. Matagal pa pala. Yun na nga. Yun po ang magiging sitwasyon dyan. So, ang mangyayari yan, Jen, halimbawa, si Grijaldo Oh. ay nadetine dahil sa Oh. contempt, hanggang Pebrero siya nakakulong? Kung hindi tatapusin ng quantum ang pagdinig. Kasi ang nakalagay dito, Oo. makukulong siya hanggang sa katapusan ng pag-iimbestiga ng Quadcom. Yun na nga. Naku, ewan ko lang ha, kung kayo ay nasa matino pang pag-iisip pag ginawa nyo yan. Di ba? Ewan ko kung ano magiging epektong legalidad dyan. So, Oo, malaki yan, Jen. Oo. Malaki ang epekto niyan sa Pero inyo. kasi Oo. ang na-expect sana natin, alam ko, lalagumin na dapat ng Quadcom ang kanilang summary na. summary, di ba? Oo. Pero doon sa Blue Ribbon kasi, yung Committee on Good Government and Public Accountability, parang si Congressman Chua, kasi nga, meron na rin mga impeachment cases, di ba? Parang ipapasa na nila ang pagdinig sa impeachment court o impeachment ng pangalawang Pangulo. Doon na ata nila ipapasa ang mga dokumento. Paano dadalo dyan, Jen? Yung iba na taliwas din, parang pareho nung sasabihin ni Grijaldo. Oo. Sasabihin nila, pinapakulong nyo kapag ayaw nyo yung sasabihin eh. Ayun na nga. Di ba? Paano pa dadalo dyan? Oo. At just in case na dumalo nga, at ganyan din ang linyahan ng sinasabi, pinilit nyo yung testigo Oo. na pumirma dyan sa testimonya, ito ang sabihin, pero hindi naman pala yan. Nako. Ang dapat na sasabihin, ipapakulong nyo rin ba? Aha. Kaya nga ako na excited ako kung itutuloy pa ng Senado yung kanilang pagpapatawag din. Oo. Kasi pwede nilang ipatawag ulit si Grijaldo Oo. at yung iba pa. Gaya halimbawa, naalala ko na naman si Garma. Ano ba nangyari kay Garma talaga? Garma, nasa Amerika. Di ba sabi nila Oo. ibabalik sa Pilipinas? Mukhang ayaw nilang bumalik. Kasi ganon? pagka bumalik dito... Kasi inaabangan natin ng Senado na bumalik Oo. at iimbitahan din sa Senado eh. Yun ang ayaw nila mangyari, Jen. At kapag Kasi naimbita may sa iba, Senado, may iba tayong naririnig na mangyayari. nako. Kaya minabuti nila na wag siyang maging malaya dun sa Amerika. Hindi, alangan naman basta ikulong ng pamahalaan ng Amerika. Oo. Saan nun? Kinulong ng immigration ng Amerika? Parang ganun lang. Oh. Hindi, ang tanong doon, kung ako senador Coco Pimentel, ano? Oo. Sino kumukup-kup ngayon kay Garma? At ano ang kalagayan? Ano ang kalagayan ngayon ni Ang Garma? status niya, di ba? Di ba? Oo. Siya ba ay illegal migrant doon? Anong kaso niya? Nakakulong ba siya doon? Ano ba nangyari? So kung siya ay wala palang visa, Oo. cancel daw yung visa. Totoo. Ba't hindi siya pinapauwi? Kasi... kasi kung di ba naalala mo si Alice Guo, pagkakahuli ngayon. Uwi ka agad Proseso kinabukasan. kinabukasan, oh. Bakit ito? Nasundo pa nga, di ba? Ng CPNP. Mukhang may umaamoy na hindi humaganda. Busing, kailangan ko ilipat, Busing. Yun, malalim na kahulog. Ngayon, ito kay Grijaldo, Oo. ewan ko kung tama ang strategy nila, Jen, ha? Mag-viral. Na ito ay... Na ipa-contempt pa ito. Para Kasi lang- yan, tinan mo, Oo. nakalimutan na natin si Grijaldo. Wala na, oo. Hindi nga, pinag-uusapan na naman. Yun na nga Bakit po. ko contempt? Kasi yan yung nagsabing pinipilit sila. Oo. Hindi ba? Kasi gusto atang kumprontahin ng dalawa eh. Oo. Gusto atang kumprontahin ng dalawa na kaya gusto nilang ipatawag ito si Grijaldo. Kailan nyo babawiin yung contempt? Pagka sinabi niyang hindi totoo yung mga sinabi ko? Eh di magdidebate kayo dyan, maninindigan nyo siya. Talaga namang kinausap niyo ako eh. Yun nga Di ba? magiging problema nyo. Oo. Ngayon, ang problema dyan, ay Grijaldo lang yan, di ba? Oo. Paano kung may lumiptaw pang testigo at i-corroborate, Oo. patunayan yung sinasabi ni Grijaldo? Yun ang inaabangan ko sa Senado, Nelson. Kung sino yun. Ayun ang sinasabi At kung meron nga bang ganun. Mukhang meron. Ganun ba? Oo. At paano, Jen, kung may maglabas ng CCTV footage doon? Di ba? Ayan yung katunayan, no? Tinuturuan ako. Oh. Ganun? Paano kung may mag-leak na ganyan, di ba? Nako. Kasi halimbawa, yung operator ng CCTV, nakonsensya. Sabi lang, Ito, para ito sa... tinatakot nyo kami dalawa Ito, kayo. para sa kapakanan ng bayan ito. Oo. Hindi na baling mawalan ako ng trabaho. Marami sa ba siguro magbibigay sa akin ng trabaho. Ito po yung kopya. Ganun? Paano yan, di ba? Oo. Nako. Nakakakabang nga yan, Nelson, ano ha? Anyway, abangan natin. At kung kahit na nakarasis, alam ko, Nelson, kasi dati nalan mo, nung nagkaroon ng pagdinig, di ba, sa Senado, recess yun eh.
Pero pinayagan ng Senado na magpatawag ng komite, Oo. nagpatawag ng pagdinig, investigasyon, ang Blue Ribbon Committee ng Senado. Yes. Reses yun eh. Eh ngayon, aywan ko lamang kung papayagan ulit siya ng Senate President na magkaroon ng pagdinig kahit sila po ay nakareses. Hindi ko alam ang rules. Pero kung mangyayari yun, sino-sino kaya ang iimbitahan nila? Paano kung nagkatotoo nga yung sinabi mo, no? Walang lahat pwedeng mangyari, no? Everybody, lahat ay possible. Posible. Di ba? Oo. Ay, nako. Anyway, ayan ang pakaabangan natin ngayon, Nelson. Pero nabanggit mo na kayo na yung Kinta. So, balik tayo sa kwarta. Hindi, hirit na tayo. Hirit na tayo. Nakakwarta tayo eh. Oo. Ilipat mo na sa Kinta. Kinta na. Kinta na tayo. Kinta. Bibirit na tayo ng gusto. Okay. Eh kasi po yung Kinta, ako sa tingin ko, Nelson, ito ang higit na mahalaga sa ibabaw ng lahat. Ako lagi ko nga sa iyo sinasabi ko, at tayo naman sa palatuntunan ito, lalo yung mga suki ng ating palatuntunan, Sangayon tayo dyan. sang-ayon tayo na mapagtunan ng pansin ang problema ng agrikultura ng ating bansa. Mapag-usapan yung pagkain. Kasi ito po ang tinututukan ng gusto nito pong mas malaki pa sa Quadcom. Oo. Ang Quintacom. Kahapon po ay inatasan ng House Quintacom na kilala rin bilang Murang Pagkain Super Committee. Yun pala ang tawag doon, Nelson, ha? Murang Pagkain Super Committee. Ang National Bureau of Investigation, imbestigahan ang mga middleman kaugnay ng mataas na presyo ng bigas sa mga palengke kahit na po ibinaba ang taripa ng imported na bigas. Kasi, di ba, yun ang konteksto eh. Kaya natin ibinaba sa 15%. Ang sabi, kapag ibinaba natin yan, ang magiging epekto, yung mga imported na bigas, darating sa ating bansa, dadami ang supply, ang resulta, bababa ang presyo, low of supply and demand. So, di ba? Ngayon po, ay naghahain daw po ng motion. Ito pong si House Deputy Majority Leader Congresswoman Janet Garin upang makilala po mga individual organisasyon na responsable sa mataas na presyo ng bilihin. Ayon, naghain din daw po ng motion si Congresswoman Garin matapos ang presentasyon ng Philippine Competition Commission, PCC, kaugnay ng mga kahinaan ng rice supply chain. Sa tagpong ito, tinanong po ni Congresswoman Garin si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel kung sino ang nagbabantay sa mga middleman. Meron ba kayo nagbabantay dyan? Pero ang naging sagot ata ni Secretary Laurel, wala po, Your Honor. Walang nagbabantay sa mga middleman. Ang tingin nila, sa middleman, nagkakaroon daw po ng malaking pagtaas ng presyo ng bilihin na son. Ganon ba? Yes. Kaya, iginihit po ni Congresswoman Garin ang kakulangan daw po sa Rice Tarification Law na nag-aalis daw po ng kapangyarihan ng National Food Authority na gumawa ng hakbang upang mapanatili po ang presyo ng bigas. Ako, nakakalungkot naman talaga eh. Mantakin mo ang bigas po nasa 55 hanggang 60 pesos kada kilo. Gayong ibinaba na po sa 15% mula po sa 35% ang imported na bigas. At ang resulta sana nito, dadami ang supply, low supply and demand, dapat po bumaba na ang presyo. Pero sa halip na bumaba, hindi po bumababa, kundi ang iba tumataas pa, Nelson. So, sabi nila, it defeats the purpose. Kasi ang purpose mo dapat bumaba eh. Ang plano, pababain hanggang 40 pesos ang bigas. Pero mukhang nung isang araw, di ba, ang panayam doon sa mga magasaka, hindi po talaga kaya kahit anong gawin na ganung ang presyo ng bigas. Kasi hindi po kakayanin ng mga magasaka natin. Kaya ako, Jen, kung ako lang, kung nakikinig ang Quintacom, Secretary Joey, Congressman Joey Salceda, ang chairman yan. House Ways and Means kasi Committee. ang pinag-uusapan nyo rito, yung end na Jen Yung dulo, oo. Bigas na, di ba? Kaya nga middleman na yung Middleman na, pinag-uusapan, binibenta na. Dapat dun muna kayo sa simula, yung sa pagtatanim. Ganon?
Oo, investigahan nyo magkano yung yung talagang actual cost ng production ng palay. Ano yung mga problema ng mga magsasaka. Yun ang basihan mo talaga. Siyempre, yun Kasi ang bago yung makarating doon sa middleman, Totoo. ayusin nyo muna yun sa... Kasi naayos mo doon sa middleman. Oo. Maayos na, pero yung sa magsasaka wala pa rin, hindi pa rin maganda yan. Diba? Kung gusto nyo ng mas magandang kalabasan ng inyong susuri at makapag-rekomenda kayo ng hakbang na talagang pakikinabangan, simulan natin doon sa magsasaka. Magkano ba talaga ang puhunan ng magsasaka? Mula doon sa binhi, problema Yan. sa binhi, Oo. patubig, lupa. Oo. Pagka nailatag nyo na isa-isa hanggang sa makarating doon sa dulo, maganda, hindi ba? Kasi pumunta ka na kagad doon sa bigas na, ay isa lang ho yan, laging importation yan kasi bigas na kagad eh. Kasi sabi nila, kulang po talaga ang hanap ng magsasaka natin. Kulang. Kaya ang dating yan, mag-i-import tayo. Oo, ganun pa rin lagi. Babalik ko tayo doon sa palay. Oho. Di ba? Ang kinatakot pa nga ng magsasaka nun kapag ka nag-import tayo, baka wala nang bumili sa lokal. ani ng mga magsasaka natin. Oo. Diba? Kasi babahana ang imported na bigas At mahal yung kanilang cost of production. Oo. Di ba? Kaya marami po na may mga nagtatanim ng palay, kinakain lang nila, hindi naman nila binebenta na eh. Ay wala na, ayaw Kasi na nga magbenta. Mahal kasi yung... Kasi pag binenta nila, lugi. ang presyo mo napakababa, tapos magbili mo ng nasa binibenta ng bigas, bibili ka ng mahal. Di ba? Kaya nga, Oo nga naman. kaya dapat, kung nga talagang gusto nyo, di ba, ang kanila'y panukala maging affordable Oo. ang presyo ng bigas, huwag nating habulin yung dulo. Simulan natin doon sa paano ba naging bigas, paano ba tayo nagkakabigas. Oo. Bagay dito, at kahapon kasi sa panonood ko dito, parang ipinatawag nila lahat ng mga rice importer Importer nga. Lahat ng importer. Kasi smuggling ito eh. Yes. Oo, smuggling. Doon sa punto na ang dami niyong pinapasok na bigas sa Pilipinas. Ano ba, kayo ba importer lang, distributor ba kayo? Ang iba pala dyan, distributor na, retailer pa. Sila pa rin. Sila din pala. Oo. Isang negosyo na lang yan. Yun na nga. At yung iba naman na niya, parang nagsasanib yung dalawang importer. At pagkatapos sila din ang nagdidikta ng presyo. Hino-hoard nila yung bigas sa kanilang mga bodega. Yes. Ngayon, tanungin mo, Jen, ha? Bakit maraming middleman o rice trader na may pera na, ha? Oo. Pero ayaw nila na sila yung magtanim. Di ba? Check yun. Bili na lang bili, di ba? Oo. Ay kasi, ang napakahirap po kasi na magtanim talaga. Ay. Andyan ho yung napakalaking lugi dun sa pagtatanim. Magpapakahirap sila. Ang problema dito, pagkahawak nila yung Ang bigas. ginagamit lang nila dito, pera na lang eh. Sila Wala na pagod. Sila pa nakakapagdikta kung magkano ang presyo nila. Malaki ang tubo, di ba? Yung isa daw, ayaw ko kung ano, tama pagkakarinig ko, mga 13 billion daw ang kinita. So, Yung magsasaka, magkano kinita? Wala, lugi. Ni isang kusing, abonado pa nga yung magsasaka. Nakabaon pa sa utang. Kaya sa tingin ko, ang problema ho natin, hindi nandyan sa dulo eh. Oho. Doon natin simulan sa palay. Oho. Kasi pagka nasolusyonan mo yung palay, maganda ang ani, maganda ang kita, mawawala ho yung mga middleman na yan. Sana may mga congressman din na magsasaka at alam nila ang sitwasyon. Dapat. Ang problema, si Kong Dante na magsasaka, hindi matin ngayon sa Quinta Committee. Ewan ko, tinanggal din ata sa doon. Hindi ata sa miyembro. Ay, nako.